At dahil nga mainitin nga ako mga mima, so ayan, nag-decide nga ako ang gupitin na lang yung buhok ko. And since pantay lang naman yung gusto kong gupit, so si daddy na nga lang ang pinagupit ko. May nakita kaming gunting dito and siya na lang ang inutusan ko gupitin yung buhok ko. Kasi nga, ang init nga, lagi nga ako naiinitan. And since may baby ako, so ang hirap maligo ng mabilisan. So pag maliit, maiksi yung buhok ko. Pag maligo ako ng mabilisan, is okay siya. Napaka-convenient niya. And hindi talaga siya hassle. So ayan na nga, at ginupit na nga namin. Parang ayaw ko nga kasi nanghihinayang ako. Kasi sobrang tagal ko nang pinapahaba itong buhok na to. And nung nagbuntis ako, hindi na rin naputulan kasi nga bawal daw. So ayan na nga, and ginupit na nga ni daddy yung buhok ko. So sobrang haba nung ginupit kasi nga gusto ko yung saktong haba lang. Eh nagkataon yung aming gunting, sobrang namang talim. So ayan na nga, at natagalan bago maputol yung buhok ko. Sobrang kapal din kasi ng buhok ko. So ayan na nga mga mima, yung haba ng buhok ko hanggang ay lagpas siya ng balikat. Sabi ko lagpas na lang ng balikat, pero hindi pa ako nakontento. Gusto ko na medyo maigsi pa. So, pinagupit ko na lang kay daddy na balikat hanggang balikat. Kasi, para hindi talaga ako masyado mainitan. Kasi mainitin talaga ako. And, pag may baby ka, so, ayan, napakahirap maligo. Napakahirap niyang i-maintain. So, ayan na nga, kahit nanghihinayang talaga ako sa buhok ko. Wala tayong magagawa. Kailangan talaga maiksi ang buhok pag ganitong panahon and ganitong may baby. Kasi nga, syempre, ang hirap-hirap na maligo. Hindi siya na lilinis na maayos. So, ayan na nga mga mima, yung kinalabasan ng gupit ni daddy. And sadan, sobrang ikli na, pero okay lang yan. Kahit hindi masyadong tuwid kasi yung rebanded. So, hindi tayo makapag-rebanday ngayon kasi nga wala tayong budget. Pag may pamilya ka na, may baby ka na, napupunta na sa baby lahat ng budget. So, yun lang. Thank you for watching.